Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabay ng kalibanagan na banal na Santa Maria, ay ating ibinabahagi sa inyo sa ligong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay manalig sa Diyos at Kristo Jesus at iligtas tayo sa lahat ng sakuna o kapahamakan. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula po dito sa Bagong Tipan o Mabuting Balita ng paghahari nating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Kristo. At mula po dito kay Apostol San Mateo, Kabanata 7, talatang 26 hanggang 27. Ito po ang mensahe. Ang bawat nakikinig sa aking salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at bumayo ng malakas na hangin. Ang bahay at iyo'y bumagsak, lubusan mawawasang bahay na yon. Ngayon ay pagpatuloy po natin kay Apostol San Mateo pa rin, Kabanata 8, talatang 24 hanggang 27. Ito po ang mensahe. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ng bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus, kaya nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan ninyo kami, sabi nila. Lulubog tayo. At sinabi niya sa kanila, ano't kayo'y natatakot? Napakaliit ang pananalig ninyo. Bumangon siya, sinuway ang hangin at ang dagat. At nahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya. At ipagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 13, talatang 1 hanggang 3. Ito po ang mensahe. Dumating noon ang isang tao at binalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo. Samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, sa akala ba ninyo higit na makasalanan ng mga Galileo ito kaysa sa lahat ng ibang mga taga-Galilea dahil sa gayon ang sinabi nila? Hindi, ngunit sinabi ko sa inyo kapag hindi ninyo pinagsisihan at pinaligdan ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ipagpatuloy po natin sa mga gawa. Talatang 24, talatang 27, Kabanata 27 at talatang 18 hanggang 20 at 22 hanggang 26. Ito po yung mensahe. Patuloy ang pagangalit ng bagyo, kaya't kinabukasan ay sinimulan nilang itapon sa dagat ang mga kargamento. At nang sumunod na araw, itinapon din naman nila ang kagamitan ng barko. Matagal na din namin nakita ang araw at ang mga bituin, at di humuhupa ang napakalakas na bagyo. Kaya't nawalan na kami ng pag-asang makaliligtas pa. Ito ngayon ang payo ko sa inyo. Lakasan ninyo ang inyong loob sapagkat walang maano isa man sa inyo. Kaya nga lamang mawawasak ang barko. Sapagkat napakita sa akin kagabi ang isang anghel ng Diyos, ang Diyos na sinasamba ko at pinaglilingkuran. Huwag kang matakot, Pablo, sabi niya. Dapat kang humarap sa emperador. Alang-alang sa iyo, ililigtas ng Diyos ang lahat ng kasama mo sa paglalayag. Kaya lakasan ninyo ang inyong loob, kaya mga kasama, sapagkat nananalig ako sa Diyos na mangyaring lahat ayon sa sinasabi niya sa akin. At ipagpatuloy po natin kay Apostol Santiago, Kabanata 2, talatang 11 hanggang 12. Ito po yung mensahe. Sapagkat ang nagsabi, huwag kang mangangalunya, ay siya rin nagsabing huwag kang papatay. Hindi ka nga nangangalunya, ngunit mapatay naman. Lumalabag ka rin sa kautusan. Kaya't mag-ingat kayo sa inyong kilos at pananalita, sapagkat hahatulan kayo ayon sa inyong kautusan nagpalaya sa inyo. Walang habag na hatulan ng Diyos ang di marunong mahabag, ngunit ang mahabag ay walang dapat ikatakot sa oras ng paghatol. At ipagpatuloy po natin sa pahayag o revelasyon.
Kabanata 13, talatang 13. Ito po ang mensahe. Kung kayo may pagdinig, makinig kayo. Ang sino mang itakdang mabihag ay mabibihag nga. Ang matakdang mamatay sa tabak ay sa tabak mamamatay. Kaya't kailangan magpakatatag at manalig ang mga hinirang ng Diyos. Ngayon ay ipaliliwanag ko po sa inyo ang mga mensaheng ito ng ating banal na Panginoon Diyos sa linggo ito. Mula dito sa tema na manalig sa Diyos at banal na Panginoon sa Kristo at iligtas tayo sa lahat ng mga sakuna at kapahamangan. Ngayon ay paliliwanag ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula doon sa kanyang mensahe mula doon sa mabuting balita o bagong tipan. Sinasabi ng ating banal na Panginoon Diyos doon sa bagong tipan na tayo ay kinakailangan ay mayroon tayong iba yung pananalig at pagtalima o dito sa ating pananalig o ating pakikinig ng mga salita ng Diyos, ito ay dapat kinakailangan talimahin natin o isagawa natin. Sapagkat kung hindi natin ito isasagawa, itong ating mga pananalig na ito, para lamang tayong isang bahay na itinayo sa buhanginan na kapag binagyo at inulan o binaha ay magigiba o tuluyan na itong ay magigiba. Kaya kinakailangan tayo may iba yung pananalig at tatalimain natin ang ating pananalig na ito upang sa gayon tayo ay maging matibay sa ating pananalig na ito at pamumuhay na ito. So ganyan tayo dapat mananalig at mamumuhay. Kinakailangan sasagawa ang ating napapakinggan mga salita ng Diyos at mga pananalig sa Kanya ay susundin ng Kanyang mga kalooban na ito. Ngayon ay sinasabi rin natin banal na Panginoon Kristo sa Kanyang ipinakita na tayo ay huwag matakot doon sa mga sakuna na mga nangyayari sa atin sa tuloy-tuloy na. Dahil anong saman tayo naroroon, kagaya ng nangyayari sa kanya na nasa ginasilan ng karagatan. So ngayon ay sinabi niya sa mga kasama niya roon na huwag matakot. Ngayon kanyang sinawa yung hangin o yung bagyo. So nanahimik yun. So ngayon sa iba yung pananalig ay ipinakita niya na ito ay pwede nating kontrolin sa pamamagitan ng pananalig. So kung tayo mananalig, makokontrol natin yan, mga kalikasan o yung mga bagyo na yan. So yan ay isang halimbawa na kung tayo may iba yung pananalig, ito ay maaari pa rin nating isagawa upang kontrolin yung kalikasan at tayo ay iadya ng Diyos dito sa mga sakunang ito o anumang uri ng mga halimbawa, mga bagyo o mga iba't ibang uri ng mga sakuna at mga kapahamakan. So tayo ay manalig sa Diyos na tayo iligtas dito or ito man at tayo manalig sa Diyos na ito ay ating makontrol. So pwede rin mangyari yon or tayo iligtas, ito man ay manalasa, tayo naman ay iligtas nito. Kagaya na nangyari kay San Pablo na pinakita at ang pangyayari doon sa mga gawa na ang si San Pablo ay naglalaya patungo sa Roma dahil makipagkita siya doon sa emperador. Ngayon ay ang nangyari doon ay binagyo sila habang naglalayag. So ngayon ilang araw na sila doon sa sa karagatan, sa gitna ng karagatan na sa halos kalahating buwan o mag-isang buwan na sila roon na halos hindi pa nga kumakain. So malakas yung bagyo at sila ay halos wala ng pag-asa. Ngayon ay napakita kay San Pablo ang isang anghel at siya pinalakas ang loob. Sinabihan siya na huwag matakot at iligtas siya pati yung mga kasama niya roon na nasa 200 mahigit sila roon sa barko. So ngayon, silang lahat doon ay nakaligtas kaya pinayuhan niya yung mga tao roon na yung mga samahan niya na maging malakas ang loob at bagamat sisira yung barko ay huwag alintanahan yun. Maging malakas ang loob at makaliligtas sila makadadaong sa isang pulo. So ganoon ay silang lahat ay nakaligtas sa mga nasabing sakuna. So ngayon tayong lahat ay kinakailangan tayo magkaroon ng ibang pananalig sa Panginoon Diyos at tayo ay makaliligtas sa anumang uri ng mga sakuna. Kagaya nito mga bagyo na sa gitna naman tayo ng dagat, inaabot tayo ng ilang araw doon, maging dito sa kalupaan na ilang araw man na dumaan yung mga bagyo na yan. So maaari nating maligtasan ng mga bagay-bagay na yan. So marami sa atin yung nakararanas na mabigat yung sinasabi pag minsan sa malalakas na mga bagyo, yung mga pagbaha na yan na talagang ginuguhuan yung ating mga bahay, mga landslides at iba't ibang uri ng mga nasasubmerge yung ating mga bayan ng mga bagyo na yan at yung iba rin kagaya ng nangyari sa Haya. So ngayon tayo ay magkaroon ng lakas ng loob para tayo ay maiadya rito ng ating banal na Panginoon Diyos. Dahil kahit anong lakas ito,
may tatayo at tatayo sa mga sasansalayan ng kahit anong lakas ito kung tayo may pananalig sa Diyos. Ngayon man ay higit sa lahat tayo ay yan ay higit sa lahat na tayo ay may pananalig at tayo ay mayroong gawa na mabuti na halimbawa mula doon sa pamahalaan at bawat isa tayo nagtutulungan upang maligtasan natin ito at tayo makatulong sa ating kapwa. So yan, tayo ay kinakailangan ay maging mabuti at dumating man ang mga ganitong klase ng mga sakuna at nasa gitna ng sakuna tayo ay magpakabuti upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan sa mga bagay na ito. Kung tayo man ay halimbawa tayo ay nagkaroon ng nadisgrasya tayo, halimbawa dyan sa mga sakunan, maaaring tayo ay tumutulong sa kapwa-tao natin, mga ganong klase mga bagay. So ngayon ay kaya anumang uri ng mga sakuna na dumarating tayo ay maging malakas ang loob at tayo ay sama-sama na manalig sa Diyos na magkaroon tayo ng kaligtasan rito at tayo magkaroon ng pagkilos sa pagtutulong-tulong para sa ating practical na gawain para tayo ay makaligtas dito sa mga itong klase ng mga sakuna practically and then pananalig natin sa Diyos. So yun yung pinakamahalaga ron at tayo ay may adya dito sa mga itong klase ng mga sakuna at tayo makaligtas dito. Ano man lakas ito. So ngayon ay doon naman sa aral din ng Diyos na hindi naman doon sa wag tayong sumunod tayo yung sa pagsunod natin sa kalooban niya ay yung iba yung mabuti na gawin natin ay kagaya ng pagsunod dun sa 10 utos. Ito yung mga mabubuting gawa na dapat natin sundin kagaya ng halimbawa nung huwag kang papatay. So ngayon kung ikaw ay pumapatay ng tao, ito ay paglabag dun sa kautusan o ito ay isang masamang gawa na maaaring may kaparusang kamatayang espiritual. So mabigat na pagkakasala ang pagpatay ng tao, yung sinasabing ng paglabag sa 10 utos. At yun ay mabubuting gawa na lamang na dapat nating talimain. Sapagkat kapag nilabag natin, maaaring tayo mayroong kamatayang espiritual at subalit tayo naman ay maaaring mapagpatawad ng ating banal na Panginoon Diyos kung tayo ay magbabalik loob at tuluyan natin at tayo magbabago. Ngayon ay mabigat pa rin na iwasan natin ang mga pagkakasala na yan sapagkat maaari may kahantong ang kamatayang espiritual. Kaya itong mga aral natin banal na Panginoon Diyos dito, mula doon sa bagong balita o mabuting balita ay tanimahin natin sapagkat ito yung husga sa atin pagdating ng takdang panahon ng paghusga ng ating banal na Panginoon Kristo. Kaya kung ano man yung sinasabi rito na pagtanima, tatanimahin natin upang sa gayon tayo ay magkaroon ng kaligtasang espiritual pagdating sa takdang panahon. Hindi lamang yon sa pang-araw-araw na pamumuhay tayo ay maligtas sa anumang uri ng mga kapahamakan. Kung tayo nga ay nakagagawa ng hindi mabuti, maaaring tayo ay mapahamak. Sinasabi nga ng banal na Panginoon Kristo, hindi lamang kapahamakan sa espiritual pagdating ng takdang panahon, kundi doon sa practical na gawain na tayo maaaring mapahamak, kagaya na nangyari doon sa mga Galileo na sila napahamak, hindi lamang dahil sa sila yung makasalanan. Maaaring marami pang may makasalanan sa kanila na pwedeng mangyari ang mga bagay na yan. O mapapahamak ang mga may mapagkakasala o manang nagkakasala. Ngayon naman ay yung mga sinasabi, halimbawa gano'n, nasa simbahan o ikaw ay gumagawa ng mabuti. Bakit napapahamak ka o bakit ikaw ay maabot o nabibiktima ka ng mga kasamaan? Sapagkat mayroong mga tao na talagang itinakda na mabiktima ng mga kasama sapagkat tayo ay maaaring ikaw ay itinakda para isakripisyo mo yung buhay mo kagaya ni Jesus Christ na isinakripisyo niya yung buhay niya para sa kaligtasan ng marami. So siya ay nabiktima at pinatay sa krus. So may mga ganoon na halimbawa sa practicality ng buhay natin, baka ikaw ay isang sundalo sa pagsilingkod mo sa bayan, napaslang ka ng mga kalaban mo. So yun ay isang dakilang pagsakripisyo na ikaw ay kaya ka merong nakahantuangan na gano'n. Pero yun yung ibig sabihin na maaaring ikaw ay sa daba ka mabiktima o ikaw ay mabihag at iba't ibang mga bagay. So kaya tayo magkaroon ng iba yung pananalig at tayo ay makaligtas sa anumang banta ng mga kasamaan mula sa buhay natin para tayo ay manatiling buhay hanggang sa takdang panahon ng mga sa ating pamumuhay na ibigay ito o hanggang sa takdang panahon na isagawa ng Diyos ang kanyang paghukom. Maaaring sa panahon ito tayo madana na sinasalubong natin ang buhay ito o tayo man ay muling bubuhay pagdating ng takdang panahon.
Kaya tayo ay magpakatatag, manalig ng gusto, isagawa natin yun para tayo ay kagaya doon sinasabi na hindi tayo parang nakatayo lamang sa buhangin na tayo ay madaling masisira o mawawasak. So kung tayo matibay pananalig, tayo ay maaaring patuloy na bigyan ng buhay anuman yung bagyo nating maranasan o maranasan man o sino man yung maaaring sumansala sa atin, hindi lamang bagyo na mabanta sa ating buhay, tayo ay makaliligtas dito. Kaya tayo ay magkaroon ng matibay na pananalig at pagsalo sa kalooban ng Diyos. Huwag tayong gumawa ng mga kasamaan kagaya ng sinasabi na pagpatay ng tao o anumang iba't ibang uri ng kasamaan na maaari mauwi tayo dun sa kapahamakan na sabi ng ating banal na Panginoon Diyos hanggang sa kamatayang espiritual. So yan, iwasan natin yan na paggawa ng kasamaan na pwedeng ikapahamak ng ating physical na pagkatao hanggang sa spiritual nating spiritual natin na maaari tayong mapahamak diyan pagdating din sa ng panahon ng paghuhukom. Kaya tayo dapat ay iwasan ang paggawa ng mga kasamaan. So ngayon ay patuloy tayong magbuklod at manalig sa ating banal na Panginoon Diyos. Sumunod tayo sa Kanya at makapagdadala tayo ng mga kaluluwa at mga buhay. Alam mo, ganitong sakuna, ito nangyayari ngayon sa ating bansa ngayon, yung sakuna. So ngayon, tayo ay, kung tayo nagbibigkis dito, tutulungan, andun ang habag ng Diyos ang pag-ibig niya para tayo nangyayari. At kung hindi man nananampalataya yung iba, sa ating pananalig sa Kanya, isasama niya na maligtas yung mga napabigyan ng pagkakataon. Kagaya na nangyari kina San Pablo, nung sila nasa karagatan na alang-alang sa Kanya, yung mga kasamahan niya na napakarami roon at binigyan niya ng iniligtas din ng Diyos. Kailangan niya makarating doon sa Kanya pupuntahan, pati yung mga kasamahan niya, dinamay na rin na maligtas. So ngayon, sa pananalig natin, tayo mananalig, lalo na kung sama-sama tayo. Ngayon, kung ikaw yung nananalig, baka yung buong barangay mo mailigtas dahil sa pananalig mo lang. So ngayon ay o yung buong pamilya mo, kaya napakahalaga niyan. Lalo na kung sama-sama tayo mananalig. Halimbawa, itong bansang ito, kung tayo mananalig, baka madala natin yung buong mundo ng kaligtasan dahil sa pananalig ng sambayan ng Pilipino. Pero mga ganyang klase ng mga pananalig. Kaya tayo ay patuloy na magkaroon ng maigting na pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos para tayo ay magkaroon ng kaligtasan spiritual at kinakailangan isagawa natin. So maging matibay tayo sa anumang uri ng ating hinahanap. Halimbawa, ganitong bagyo, masira man yung bahay natin, tayo manatili na matatag at tayo muling babangon at ibabangon ang ating banal na Panginoon Diyos. Hindi tayo tulo magugupo, bahay lang, pero tayo nakatayo. Pero kung tayo walang pananalig, baharing hindi lang bahay yung magugupo sa atin, pati tayo yung makasama na mapinsala ng mga bagyo na ito o anumang uri ng mga kapahamakan na maaaring mangyari sa ating buhay. So, kailangan natin dasagan natin palagi dito ay ang ating banal na Panginoon Diyos at ang ating banal na Panginoon Diyos. So, palagi tayong manalig sa kanila. So, muli ay sana nagabayan naman kayo ng Bible Let's Promotion sa linggong ito. Patuloy tayong pagbuklori ng Banal na Santa Maria, gabayan ng kanyang kaliwanagan sa pagtalima ng salita ng Diyos, pagsasabuhay nito. At kung isasabuhay natin ito, ay tayo magkakaroon ng mahusay na pamumuhay sa ilalim ng kanyang pag-aari. Tayo ay babantayan ng kanyang kaharian sa pamumuhay na ito. So imagine, no? Kung ikaw binabantayan ng pamahalaan mo, hindi ikaw ay nakakaroon ng proteksyon. So ngayon, kung kaharian pa ng Diyos yung babantay sa'yo, lalo na, hindi ba? So ngayon, naranasan natin kung paano tayo magkaroon ng pamahalaan. Kung tayo protektahan. Kakaroon nga lamang ng inequality, kaya marami na papahamak. Pero mostly, tayo nagkakaroon ng kaayusan with the protection of the government. Lalong-lalo na sa kaharian ng banal na Panginoon Diyos. For the simply, sundin natin yung kanyang kalooban. Hanggang sa mabigat na mga, kung ikaw nga ay nagkakamali, siyempre pagtatanggol ka na. Kung may nagkakamali, pagtatanggol ng Diyos yung mga kanilang piniperwisyo mula doon sa pamahalaan at doon sa gawa ng Diyos. So, muli ay maliban sa gabay ng Banal na Santa Maria, yung interpetuity ay gabayan din ng interpetuity, pagbuklorin doon ng bawat reliyon at magkaunawaan. Instead na magkaroon ng tunggalian sa mga reliyon na nauwi sa karahasan,
Gaya ng nangyari doon sa France na mayroong terrorism na nangyari doon na yung mga nananalig doon ay pinagpapasalang ng ilang mga ibang sekta. So, nakakalungkot isipin na yun na kung magkakaisa sa interpretunity, magkakaunawa sa bawat reliyon. Ang hate crimes ay maiiwasan. Duman sa walang pananampalataya, ay o walang kinikilalang Diyos, pwede rin sila makilok sa interpretunity at unawain yung reliyon at hindi nagkakaroon ng mga diskusyon o mga tunggalian na nauwi sa karahasan o hate crimes para magkaroon ng sukdulang kapayapaan ng mundo at gabay mula doon sa reliyon at hindi. Ito yung pagmumulan ng mga kaguluhan at mga kasamaan ang mga pananalig pang ito na bagkus dapat ito yung nakalagabay sa kapayapaan mula pag-ibig, pagtutulungan. So, muli ay tayo maliwanagan ng Banal Santa Maria at tayo ay magabayan sa pananalig sa Diyos at maiadya tayo dito sa banta ng pandemic na tayo ay dyan na mahawa rito at maging peligro ang buhay natin at dito sa mga sakuna, iba't ibang uri ng mga sakuna. Lalo na yung nangyayari ngayon sa mga sentro ng bagyo na sana ay maligtasan itong banta nitong sakunang ito at walang buhay na masalanda. So, pinapanalig natin yun. So, yung mga tao ay makinig sa pamahalaan at manalig sa Diyos para sa kaligtasang praktikal at kaligtasang espiritual. Yun lamang, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.